So, emotional economy. So, ito yung ang focus nitong emotional economy is yung well-being. Emotional well-being ng consumers. Kung hindi lang yung practical. Masaya ba sila? Yung mental health ba nila ay mako-consider? Happy ba sila? Hindi lang yung magagamit nila yung practical. It's yung emotional connection, yung emotional attachment do sa product. Di ba? I-attach nila yung sarili nila do sa product na hindi nila mabibitawan basta-basta yung product. Magkakaroon ng sentimental value sa kanila yung product na yun. O kahit sa service kung maganda yung service mo, na-attach yung customer, di ba? Yun yung tinatawag na emotional economy. Oo nga, no, nakalimutan natin. Kahit yung mga celebrities natin, pag naiinis sila, nagagalit sila, natutuwa sila, you have to tap to their emotions. Ganon din sa mga produkto at product. Hindi lang nakikita natin sa sa pelikula, sa telebisyon, di ba? Pati sa radyo, nadidinig natin sa radyo. Pati doon sa mga product na tangible, na nahahawakan at nakikita ng ating mga nahahawakan ng mga kamay natin at nakikita ng mga mata natin. So yun, naalala ko lang yung sa senior kong video Hindi kasi, ang negative implications lang ng emotional economy, minsan hindi na tayo nag-iisip. Dahil dalang-dala na tayo dun sa emosyon na yung pinapairal natin. Kaya kailangan maging maingat din tayo. No? At yung mga issues ng mga celebrities, yun yung mga hindi natin pinapasukan kasi, parang kumikita tayo sa negative emotions ng mga tao, which is bad. Yun yung emotional economy na kumikita ang social media ngayon. Kaya nga sinasabi nila, think before you click. That is also emotional economy. Emotional economy, at dyan din papasok yung emotional intelligence ng mga tao na minsan wala. Di ba? So, yun lang po.